ito naman po pagpapaayos ng mga sirang daan. Ito po, ginagawa natin yung mga iskinita. So, actually, wala pa po tayong budget dyan sa pagpapagawa, kaya minabuti naman po natin na abunuhan na lang muna. Tapos, next year po, ipo-project po namin yan, yung mga iskinita po na pwedeng gawin natin, mapapagawa na po natin. At syempre, yung proyekto po na pamahalang lungsod, ay pamahalang nasyonal, ay ginagawa na po yan, katulad sa Aberod 2, kasalukuyan pong ginagawa yan. Maganda-ganda po yung pagkakagawa yan kasi nga, nung mga panahon, nung araw, hindi pa pumuputok yung flood control. Ngayon, nung pumutok na yung flood control, inayos na po. Kaya medyo maganda-ganda na po. Siyempre, acknowledge po natin ang commander po ng SS3, si Sir Peña. Magbibigay rin po mamaya ng sa inyo. Okay. Siyempre, acknowledge natin si Sir Leo ng DILG at yung ating dalawang kagawad na dumating. So, yung po yung mga nagawa namin noong 2024. So, ito naman po yung mga nagawa namin itong taong 2025. Pakiano na lang, sir. Ito po. Nung nakaraang taon, siyempre, maganda yung naging natin. Nagkaroon tayo ng mga programa dyan regarding sa fiesta. Kaya nagkaroon tayo ng barangay talent, saka barangay Selentriga talent, tapos yung ating mga pasayaw doon sa mga nanay. Siyempre, nagkaroon tayo ng cha-cha, boogie. Ayan. Next. Ayan yan, siyempre, nagsasayawan sila dyan. Ako, 100 estudyante, first batch pa lang po yun. Kaya yung mga hindi pa nabibigyan, itong darating po na November, ay ibibigay na po namin yung second batch para po makatulong doon sa mga nanay. Ito po ay first time na nagawa ng Barangay 73. Kahit po sa ibang barangay, wala pong nagbibigay niyan. Dito lang po yan sa Barangay 73. Ito naman po yung weekly clean-up drive natin. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa mga street sweeper natin. Maliit man yung kanilang natatanggap, ay patuloy silang naglilinis na. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapalinis ng para maging malinis ang ating barangay. Salamat po. Ito, pasensya na po talaga. Minsan nagpapakliring po kami dyan sa Aberod 1, Aberod 2, BM Court. Talaga naman po sobra na talaga. Maayos yung kalsada pero yung mga nakaparada, yung po talaga ang problema sa ating barangay. So nag-usap-usap po kami ng mga kagawad na siguro sa taong 2026, one-side parking na po lahat ng mga paparada sa buong barangay 73. Hindi na po kung saan-saan pumaparada yung mga motor natin, yung mga sasakyan natin. So isang ano na lang po, isang side na lang po para kung sakasakaling may aberya, magkaroon ng sunod, hindi po magkaroon tayo ng problema. Ito po yung curfew na pinapatupad na po natin. Alam nyo, matagal na po problema to kahit sa ibang barangay. Problema po talaga ito. O kaya, hindi siguro problema to ng bata, baka problema rin ito ng mga magulang. Kasi pinapabayaan nyo po yung, hindi po kayo pinapabayaan nyo po yung inyong mga anak na pakalat-kalat sa kalsada. Alam nyo po, hindi po biro yung matikitan kayo ng 1,000. Baka akala nyo hindi nyo tutubusin yan. Pagdating ng araw, kumuha kayo ng NBI, kumuha kayo ng mga clearance dyan, police clearance, hindi po kayo makakakuha. Baka pagdating ng araw at hindi nyo po yung binayaran, magkakaroon po kayo ng, ano ba yun sir, yung summon sa galing ng may subpina na po kayo, may kaso po kayo. Yung po anak nyo, pag natikita niyan, tubusin nyo po yan. Kasi
marami na pong nangyayari, nagkakaroon po ng warrant yan kasi hindi nyo po tinutubos. Tubusin nyo po, maawa po kayo sa inyong mga sarili, pati na rin po sa mga anak nyo. Ito po yung pagkatapon ng basura, talagang problema po ito dito sa Barangay 73. Kahit po dyan sa amin yung mga pakiusap po sa mga magulang, sa mga nanay, huwag na po kayong magbigay ng basura sa mga bata. Kasi po, yung mga bata na binabayaran nyo, kung saan-saan po tinatapon. Di mo ba? Huwag na po kayong katulad ng purong 2, purong 1, ang sakit na po ng ulo namin dyan kay Alpi. Kasi bakit? Magpapatapon kayo, magpapatapon kayo ng basura, tapos itatambak niya po yan, yung mga kalakal niya. So, ilang beses na po kami nagpahakot dyan sa kanya. Pinapuntahan na po namin yan ng taga-City Hall, talagang matigas po ang ulo. So, mapipilitan po kami ipakulong yan kung hindi pa rin po magbabago yung mga nagtatapon ng basura. Ito po yung mga, alam nyo, hindi po naman natin lahat magagawa yung mga proyektong dapat ibaba natin sa barangay. Siyempre, humihingi po tayo ng tulong mula sa pamahalaang lokal. So, nagre-request po tayo, katulad po ng medical mission, siyempre, mosquito debugging, nagpapaging, anti-rabies vaccine, wala naman po tayo na. Siyempre, paghuli at pag-impound ng mga pakalat-kalat na mga aso. Pasensyahan po tayo kasi lahat po ng alaga nyo dyan, pag nahuli po namin yan, dadalhin po talaga yan sa bagong silang. Kasi nung nagpahuli po ako dyan, ako pa po ang tumubos dahil sa sobrang awa ko, dahil ako may alaga rin pong aso. So, tuloy-tuloy po yan. Magpapahuli po kami na magpapahuli kasi kung saan-saan po lumulipin yung mga alaga ng itong aso. Ito po, siyempre yung mga medical mission natin, marami tayo yan. Yung mga BHW po natin, maraming salamat sa inyo kasi kayo po yung nagbababa ng mga programa dito sa ating barangay. So kung wala po kayo, siyempre mga nag-a-assist, pakuna, maraming salamat po sa inyo. Siyempre yung ating mga tanod, maraming salamat sa inyo mga tanod kasi kahit binabas kayo, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nyo. So, hindi po namin magagampanin yan kung wala po kayo, mga tanod. Maliit man ang inyong natatanggap, pero tuloy-tuloy pa rin naman yung pagsiservisyo. Sa mga lupon, taga-pamayapa, sa totoo lang, ako'y bilib na bilib sa inyo. Kahit na inaaway kayo, naandyan pa rin kayo. Kasi, marami po kayong nasusolve na kaso. At meron namang hindi, pero naaayos nyo naman yan. Maraming salamat. Siyempre, sa lahat ng mga empleyado ng barangay, ako'y nagpapasalamat sa inyo dahil ginagampanan nyo yung mga tungkulin nyo.